So, magsisimula po tayo sa isang tanong. Ano po, nais ko lang sanang maging honest po tayong sagutin ito on your own. Ang tanong po ay ito, madali ka bang ma-offend? Madali ka bang matisod? Maramdamin ka ba? Mahinanakitin ka ba? Matampuhin ka ba? Kahit na sa totoo lang, matagal ka ng Christian. Sa totoo lang po, hindi lamang mga pangkaraniwang Kristiyano ang may ganito pang pag-uugali, kundi maging mga church leaders. At sa totoo lang po, aminin man natin o hindi, ito po'y palatandaan na hindi pa sila spiritually matured. Isa pa, alam nyo ba na maraming blessings ang Diyos ang hindi nakukuha ng mga Kristiyanong madaling ma-offend? Kaya kung gusto mong patuloy na i-bless ka ng Lord, pag-aralan mong huwag maging matitusurin. So ang title po ng pag-aaralan natin ngayong gabi ay Overcoming Offenses. Overcoming Offenses. Tingnan po natin si Jesus at ang kanyang naging pamumuhay dito po sa lupa. Ipinakita niya sa atin kung paano mapagtatagumpayan ang offense. Anong naging panlaban niya? Pag-ibig. At mahalaga pa rin sa atin ang patuloy na mabuhay taglay ang pag-ibig ng Diyos upang ma-overcome natin ang ma-offend, matisod, magdamdam, maghinanakit, sumama ang loob o magtampo. Pakinggan mo ito. Ginagamit ni Satanas ang kanyang kapangyarihan para ilayo tayo sa pag-ibig ng Diyos. Alam niyang kapag tayo ay napahiwalay sa pag-ibig ng Diyos, mapuputol ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Lahat po ng tungkol sa kaharian ng Diyos ay nakabase sa pag-ibig. Sa makatwid, dapat nating piliin ang pag-ibig kahit na tayo'y offended na. So sa gabi pong ito, tingnan natin ang salita ng Diyos at pag-aralan po natin kung paano i-apply ang ilang bagay para mapagtagumpayan ang anumang makakapagpabuwal sa atin. Doon po sa Book of Psalm, chapter 119, verse 165, nakasulat po, Great peace have they who love your law. Nothing shall offend them or make them stumble. Ang susi upang makaiwas sa pagiging matitisurin ay ibigin natin ng Diyos at ang ating kapwa Kristiyano, kapwa-tao for that matter. At doon po sa Book of 1 John, chapter 4, verses 18 to 21, nakasulat naman, There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment or torment. The one who fears is not made perfect in love. We love because He first loved us. At sa verses 20 and 21, whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. And He has given us this command. Anyone who loves God must also love their brother and sister. Again, ulitin ko po ito ha. Ginagamit po ng dyablo bilang pakana ang offenses para mailayo po tayo sa Diyos. Kaya watch out. Kapag na-offend tayo at sumama po ang ating loob, ang una nating dapat gawin ay mag-pray. Manalangin po tayo. Ang sama po ng loob ay nakabase actually sa sarili. Nakafocus yan sa sarili at nagdudulot yan ng takot. Now, ang takot ay nagbibigay kay Satanas ng access sa ating buhay. Basahin po natin sa Tagalog yung nakasulat po sa unang 1:4-18. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Kapag lumakad ka sa pag-ibig, ikay patay sa sarili. At yun po ang gustong mangyari ng Lord sa atin, na tayo po'y mamatay sa ating sarili. Ang offense, ang sama po ng loob, ang pagiging matitisurin, pagiging maramdamin, pagiging mahinanakitin, pagiging matampuhin, ay mga blessing blockers po yan sa ating buhay. Ipag-pray po natin sa Diyos na tulungan niya tayong hindi maging matitisurin. Sabi ni Jesus, mapalad ang sinumang hindi natitisod sa akin. Basahin po natin sa New King James Version ang Luke 7:23. And blessed is he, ang sabi ni Jesus, who is not offended because of me. Again, ang offense po ay isang blessing blocker. Ito ay negative reaction sa isang condition o comment. Kung may mga bagay na mali sa ating buhay, alam niyo ba na maaaring ito'y dahil sa isang offense? At wag natin kukwestiyonin po ang Diyos kapag tayo na-offend. Pag binigyan mo ng pagkakataon, wawasakin ng offense ang ating buhay at relationships.
Basahin po natin yung nakasulat sa Matthew chapter 18 verse 7 sa New King James Version. Woe to the world because of offenses. For offenses must come, but woe to that man by whom the offense comes. Ang offense po ay tukso na nagiging sanhi ng pagkakasala ng Kristiyano natin. So lawakan po natin ang ating pangunawa at habaan po natin ang ating pasensya para hindi tayo ma-offend at matisod agad. Ano po? You see, patience is when you are supposed to be mad, but you choose to understand. So tayo naman talaga ay naiinis pagka minsan no? Na-offend talaga tayo Pero piliin pa rin nating unawain na lamang po yung taong nakaka-offend sa atin. Patuloy po nating ipakita ang pag-ibig ng Diyos kapag tayo ay offended. Ito ay pinakita po ng isang babae, actually na mababasa natin sa Bible, yung kanyang anak po ay sinapian ng masamang espiritu, ng demonic spirit. Basahin po natin ang kanyang kwento doon po sa Book of Matthew, chapter 15, verses 21 to 28. New King James Version. Then Jesus went out from there and departed to the region of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came from that region and cried out to him, to Jesus, saying, Have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely demon-possessed. Sa verse 23, nakasulat naman, but he answered her not a word. He answered her not a word. And his disciples came and urged him, saying, Send her away, for she cries out after us. But he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Then she came and worshipped him, saying, Lord, help me. So ang babaeng ito, bagamat hindi pinansin ni Jesus, nung first instance na sila'y magkita, at siya'y tila pinatataboy ng kanyang mga disipulo sa palayo sa Panginoon, pagkatapos ang sabi pa ni Jesus ngayon ay siya raw ay sinugo para sa lost sheep of Israel, hindi siya na-offend. Actually, ang naging reaction niya, she came and worshiped him saying, Lord, help me. Kaya kapatid, kung tayo nakakarinig ng mga offensive words, offensive actions against us, kapatid, wag na natin itong pansinin. Patuloy tayong magpakumbaba and let's be patient. Sa verse 26 po nakasulat, but he answered and said, It is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. Another offensive word coming from the mouth of the Lord Jesus, di ba? Pero please don't misunderstand kasi po nung time na yun talaga, kinoconsider ng mga Jew at kinoconsider po ng mga Israelita yung mga hindi kasama dun sa mga pinili ng Diyos, di ba? Outside of the covenant bilang mga little dogs. So, pero siya po ay sa madaling salita ay tinetest ng ating Panginoon. Now sa verse 27, sinabi ng babae, Yes, Lord, yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table. Then Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. And her daughter was healed from that very hour. So hindi tinake ng babaeng ito, ng inang ito, na as an offense po yung mga sinabi ni Jesus sa kanya, yung treatment sa kanya ng mga disipulo. Ang babae po ay nakakitaan ng katsagaan at naging mapilit ang babae. Persistent po siya. Sa lengguwahe natin ngayon, makulit ang babaeng ito. Hindi siya na-offend kahit na nung unay hindi siya pinansin ni Jesus, kahit na siya gustong ipagtabuyan ng mga disipulo, kahit na itinulad siya sa tuta ng ating Panginoong Hesus. Kung na-offend siya, yung babae, hindi niya nakuha ang kanyang himala. At kung tayo po ay laging na-offend sa mga naririnig natin, baka may himala dapat tayong makamtan, hindi natin ito makukuha. Lalampasan tayo ng mga blessings natin. Hindi po nagpadaig ang babaeng ito sa mga negative na narinig niya at ipinakita po sa kanya. She continued on. She became persistent hanggang sa makuha niya yung kanyang miracle. Now, gayon din naman po, huwag nating hayaang ilayo tayo ng offense o mga tao o mga bagay na katitisuran na makuha ang ating himala o ang mga bagay na makakabuti para sa atin. Paano tayo lalago o magmamature kung madali tayong ma-offend? Kung tayo ay mabilis matisod, mabilis magtampo, laging naghihinakit, maramdamin, iwaksin na po natin ang mga bagay na ito. Dahil hindi po ito makakatulong sa atin, as a matter of fact, makakasama po ito sa atin. Offenses block the hand of God in our lives. Kaya ibigin po natin ng Diyos at ang ating kapwa, and God will deliver us from all kinds of offenses.
Let's pray na po. Dearest God and Heavenly Father, we thank you, my Lord, for reminding us not to take offense easily, Panginoon, sapagkat ito pala ay blessing blocker. Na makitaan po kami ng maturity as Christians, na maging patient po kami kapag kami po ay na-offend. At dapat maging understanding kami sa mga taong nakakagawa nito sa amin. And Father God, we remember what happened to Jesus while He was hanging on the cross of Calvary. Na although very offensive talaga yung mga tao na pinanonood siya, nililibak siya, but still He managed to say, Father, forgive them for they do not know what they do. And Father, continue to teach us as well to forgive those people na nagiging offensive po sa amin. Pinapatawad din po namin sila and we want to go on with our lives, Panginoon, to keep on serving you. Kaya Lord, samahan mo po kami. Hayaan mong kami maging mga patay na sa aming mga sarili. At hindi yung buhay na buhay sapagkat amin po, Panginoong, ini-entertain yung mga offenses na nararanasan po namin maging sa mga co-workers namin o kaya mga leaders namin o kapwa namin, Panginoon, mga peers namin. Salamat po, Panginoon, sa pagtuturo mo sa amin. E nawa, O Diyos, magkaroon kami ng kaliwanagan. O God, ma-enlighten po kami regarding this weapon of the devil called offense, Panginoon, para mailayo kami sa iyong piling. Mailayo kami sa mga blessings mo. Again, we thank you, we bless you. In Jesus' name we pray. Amen. And amen and amen. Glory to God. Hallelujah. Amen.